Bago natin umpisahan ang kwentong katatakutan, ay nais ko munang batiin ng bawat isa na sana ay nasa mabubuti kayong kalagayan saan man panig kayo dito sa mundo naroroon. Nais ko na ipabatid na ang kwentong matutunghayan ay hanggang mula sa totoong buhay at karanasan. Now with no further ado, let's start and be scared. Magandang araw sa lahat ng mga nakikinig, lalong-lalo na po sa mga admin at sa bumubuo ng page na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalan na Zaldi. Nais ko lamang pong magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan. Marami ang hindi naniniwala sa aswang, katulad ko. Pero noon po yun, lalo na dito sa Manila. Hagalpakan kaming magkakapatid kapag may nagkukwento tungkol sa aswang. Kaya lang, kami ang umiyak sa bandang huli. Last year lang, December 30, fresh na fresh pa ito nangyari. Nagsama na yung ate ko at yung boyfriend niya. Buntis kasi si ate. Magdadalawang buwan pa lang naman. Call center agent silang pareho at si ate ay pumapasok pa rin sa trabaho. Tapos nung December, nagbago ng pasok si Kuya Alan, yung boyfriend niya. Naging pang umaga na si Kuya. Ako naman senior high school pa lamang. Hinahatid ko si ate sa sakayan. Tapos eto na nga, December 30. Nag-text siya sa akin na sunduin ko siya sa Bukana kasi nahihilo siya kaya maaga siyang umuwi. Kasama ko si Bunso, pareho kaming lalaki. Si Kuya Alan that time, tulog pa. Bandang 12:00 ng hating gabi na yun, tapos kakaunti na lang ang mga tao sa daanan. Halos kalahating oras kaming naghintay ni Bunso. Habang naghihintay ay nagkukwentuhan kami at pagkatapos may dumaan na lalaki. Ang baho. Kilala namin yun. Niloko namin na maligo naman siya. Kabiruan po talaga namin yung lalaking yun. Ayoko siyang pangalanan kasi natatakot ako . Paglingon niya, yung mata niya nanlalaki tapos naglalaway pa siya. Tatakbo sana kami kaso dumating yung kapatid niya, lalaki din. Kasama niya yung pinsan nila. Yung pinsan nila nag-uwi sa kapatid niya tapos siya tumabi sa amin. Nagsorry siya sa amin tapos sabi niya, wag na lang kaming maingay kasi uuwi na rin naman probinsya nila yung kapatid niya para dun magpagaling. So ang akala talaga namin, adik yun. Sabi ni Bunso, dapat magbago na siya talaga kasi kawawa naman kung matutukhang. Marami pong natukhang dito sa lugar namin. Sakto naman na dumating na si ate. Inakbayan niya si Bunso tapos nauna na silang naglakad. Ako naman, nagpaalam na dun sa kausap namin ni Bunso. Pagtingin ko sa kanya, yung mukha niya parang galit tapos parang nagtitimpi. Nagpaalam na lang ako tapos sumunod na ako kay ate. Pagdating namin sa bahay, hindi na kumain si ate at umakyat na agad. Kami ni Bunso ay nag-ML pa sa ibaba. May pusa po kami, 3. Yung 3 pusang yun, mga ilang minuto, pagkasimula naming maglaro, ay para bang pinipilit-pilit kaming umakyat sa itaas. Yung nanay kasi kinakagat-kagat ako sa paa. Tapos yung 2 anak niya nasa may hagdanan at ngiyaw ng ngiyaw. Hindi namin sila pinansin ni Bunso hanggang sa matapos na yung laro namin. Tapos nag-chat si Kuya Wally, pangalawa sa panganay. Si Kuya Wally ay freelancer siya tapos taong kwarto lamang. As in, nasa kwarto lang siya lagi at lalabas lang kapag kakain. May sarili din siyang banyo sa kwarto niya. Nag-chat siya sa GC naming magkakapatid. Si Bunso, sabi ko, isin niya baka kasi magpapabili ng beer na naman pag ako ang nagsin. Kaso, biglang lumapit sa akin si Bunso at pinakita niya yung chat ni Kuya Wally. Saldi, tigilan mo muna yung ML. Silipin mo sino yung tao sa kwarto nila ate. Ako po yung Zaldi.
Ako na dito na lumaki sa lugar namin, ang yabang ko pang lumabas. Pagtingala ko, may tao nga. Yung lalaking adik kanina. Tinalunan niya ako. Ang laki din ng bibig niya na halos lumayla yung dila niya. Yung 3 pusa namin biglang lumitaw at kinalmot-kalmot siya sa mukha. Natalo niya yung gate namin. Pagkapasok ko sa loob, wala si Bunso sa sala. Sinara ko agad yung pinto sa sala tapos umakyat ako. Pagtapat ko sa kwarto ni Kuya Wally, may humablot sa akin. Si Kuya Wally. Walang dulang kasi, gulat na gulat ako at may hawak siyang baril. Sabi niya, huwag akong maingay. Tapos si Bunso lumapit. Sabi niya sa amin, may isa pang lalaki sa loob ng kwarto nila ate. Yung kwarto po kasi ni Kuya Wally at ate, dating iisang kwarto lang yun, na nung magdalaga si ate ay nilagyan ng dibisyon na plywood lang. Tapos yung maliit na balkonahe, yung 3/4 ng laki ng balkonahe ay nasa side ni Kuya Wally, pero yung pinto nasa side ni ate. Kaya alam ni Kuya Wally kapag nasa kwarto ni ate si Kuya Alan kasi nakikita niya. Nung sumilip ako ng kaunti sa bintana, kita ko yung anino ng nakatayong tao. Hindi namin alam yung gagawin kasi natatakot kami na baka may gawing masama sa kanila yung taong yun kung sakaling mataranta siya. Tapos bigla na lang sumigaw si ate. Hindi na kami dumaan sa may pinto. Winasak na lang naming 3 yung plywood. Nagulat kami ni Bunso lalo na ako kasi nakita namin yung mukha ng taong yun. Yung kapatid ng adik. May saksak siya sa leeg. Si Kuya Alan na may gawa. Sumigaw siya, ang lakas po. Ganun ba ang mga aswang? Kasi hindi ko maipaliwanag yung pagkakasigaw niya. Basta sumigaw siya na ang sakit sa tenga tapos nawala na siya. Iyak nang iyak si ate. Nag-spotting siya noong mga sandaling iyon. Sumama kaming lahat sa ospital. Umaga na kami umuwi. Itong si Kuya Wally, pinuntahan agad sa bahay yung lalaki. Kaso, sabi nung may-ari ng bahay na nirerentahan nila, umalis na sila nung madaling araw pa lamang. Tapos, nagkwento si Kuya Alan sa amin na nagisingan niya na inaamoy-amoy ng lalaki yun siya ni ate. Nagkunwari siyang tulog pero dahan-dahang inaabot niya yung nail cutter. Nung inangat ng lalaki yung bestida ni ate, sabay dila sa tiyan ni ate sa kanya ito inindihan ng saksak. Si ate nalaglag sa kama kasi nahila siya ng lalaki. Yun po yung akala namin hindi na sila babalik. Bisperas ng bagong taon ay nag-ayos kami ng bahay. Yung pinto sa balkonahe, pinakuan na namin ng mga tabla. Sabay hinarang na doon yung isang tukador. Binilhan ko rin ng isang San Marino yung 3 pusa namin kasi niligtas ako. Hindi kami makapagsabi sa mga kapitbahay namin kasi nahihiya kami. Pinagtatawanan namin sila noon pag nagkukwento sila na may aswang sa barangay namin. Ito yung nangyari. Kinarma kami. January 1, 12 a.m. eksakto. Si ate medyo okay na. Hindi na rin siya dinudugo pagkatapos niya magpahinga ng buong araw. Winaglit muna namin sa mga isip namin yung nangyari. Kaso, binalikan kami. Yung bulok na pinto namin sa kusina, sinira. Sinira ng 2 aso. Ang pinagtataka namin, yung 3 pusa namin na ang liit lang na di hamak kumpara sa 2 aso, ay parang natakot sila doon sa 3. Tapos yun, nagtanong-tanong si Kuya Wally sa mga online friends niya. Sabi, nagalit siguro yung magkapatid kasi nakita namin yung mukha nila at nakilala pa. Tapos yun sa mga pusa naman kasi sa Egyptian lore, ang mga pusa daw parang alaga ng isang Diyos nila. Pantaboy daw yung mga pusa. Hindi ko po alam kung matutuloy pero mukhang lilipat po kami ng bahay kasi hindi kami tinitigilan. Nakakalungkot lang kasi dito na kami lumaki ni Bunso tapos yung mga alaala nila mama andito sa bahay. Pero naisip ko rin po yung magiging pamangkin namin. Kawawa naman kung mapapaano sila ni ate. Sana po may makatulong kung anong pwede namin gawin. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat from Zaldi.
Magandang umaga, tanghali o gabi po sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na po sa mga admin at sa bumubuo ng page na ito. Ako po muli ito, si Agila mula sa kwentong Ospital ng Kababalaghan. Nais ko pong muling magbahagi ng isang nakakatakot at nakakakilabot na karanasan ng aking tatay. Umpisahan na po natin. Lason. Binata pa si tatay noon. Nag-aya ang mga barkada niya na makipag-inuman. 4 silang magbabarkada ang pumuntang tindahan. Yung isang barkada niya, tawagin na lamang po natin sa pangalang Pedro. May alam sa orasyon. Bago sila humayo, may ginawa muna si Pedro. Naglagay siya ng tawa sa kuko ng hinliliit nito. Medyo mahaba yung kuko niya. Tapos, tinalian ng maliit na tela. Hindi na nagtaka sila tatay sa ginagawa ni Pedro. Sanay na kasi sila. Nang makaabot sila sa mga nagtitinda ng tuba o yung niyog wine, agad silang namili ng pagpupwestuhan. Ang tindahan sa bandang gitna ang napili nila tatay. Agad silang nagtagay sa baso. Pero pinigilan sila ni Pedro. Siya muna daw ang mauunang uminom. Saktong paghawak niya sa baso, bigla itong nabasag. Nagulat sila tatay sa kanilang nasaksihan. Hinawakan din ni Pedro ang mga baso nila tatay at katulad ng baso niya, nabasag din ang mga ito. Dali-daling umalis ang may-ari ng tindahan. Nagulat din ang mga katabing nagtitinda dahil hindi nila inaasahang may manglalason pala sa kanilang lugar. Hindi nahabol ang manglalason kaya ang ginawa ni Pedro, hinawakan niya lahat ng lalagyan ng tuba. Nakakamangha dahil nababasag ang mga lalagyan kahit nakalapat lang ang kanyang kamay dito. Dito niya rin ipinaliwanag kina tatay yung ginawa niya kanina. Dahil sa tawas na nasa kanyang hinliliit at orasyon, kaya kusang nababasag yung baso kahit nakalapat lang ang kanyang kamay. Bigay ng engkanto. May kaibigan si tatay. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Berto. Nangangahoy daw nun si Berto sa kagubatan nang mapansin niya ang mga punong kakao na hitik sa bunga. Agad naman siyang nanguha at nilagay sa lalagyan. Bawat puno na kanyang makuhanan ay nilalagyan niya ng letter X. Umuwi si Berto at pinakita sa kanyang ama ang mga dala nito. Nagtaka ang ama niya dahil hindi ordinaryong bunga ito. Doble kasi ang laki nito kumpara sa ordinaryong kakao. Dinala ni Berto ang kanyang ama sa gubat kung saan niya nakita ang mga punong hitik sa bunga. Kaso, laking pagtataka ni Berto dahil ni isang bunga wala. Pero hindi siya pwede magkamali dahil may markang X ang mga bawat puno. Umuwi sila noon at takang-taka. Naikwento nila ito sa isang matanda sa kanilang baryo. Ayon sa matanda, maaaring bigay iyon ng engkanto. At tanging si Berto lang ang binigyan kaso kinuwento ni Berto sa iba kaya bigla na lang nawala yung mga bunga. Kumbaga, binawi ng engkanto. May sabi-sabi nga dati na kung may binigay ang engkanto sa'yo, huwag mo daw ipagsasabi dahil maaari niya itong bawiin. Paiba-ibang mukha. Nagkaroon ng balita doon sa baryo nila tatay. May tao daw na nambibiktima ng mga dalaga. Isang taong mayroong orasyon. Marami na daw yun naging asawa. Uso na rin pala yung ganong estilo dati. Dahil nga pa iba-iba na mukha, hindi agad nila malalaman kung siya ba yun. Ito pa, kung sino yung natitipuhan niyang dalaga, imbis na siya yung mamamanhikan, yung asawa niya ang gagawa. O yung original wife. Lahat ng babaeng magustuhan niya, mapapa-oo. Kaya tinugis siya ng mga kalalakihan ngunit dahil sa kanyang orasyon, kaya hindi siya mahuli-huli. Magic. May dumayong mag-asawa na taga Maynila sa baryo nila tatay. Doon nila pinatuloy sa bahay nila kasi malaki naman. Yung lalaki may alam sa mahika. Pinatapon niya sa kapatid ni tatay yung barya sa may damuhan. Tapos kumuha siya ng sartin ng plato. Maya-maya pa, biglang tumunog yung plato at nakita nila doon ang barya na tinapon ng kapatid ni tatay. Marami-raming mahika ang pinakita ng lalaki sa pamilya ni tatay.
Pero ito yung isa sa pinakamalupit. Kaya niyang gawing totoong pera yung papel. Kapag pupunta silang palengke, lagi daw nagpapahuli yung lalaki. Tapos, pag bibili na sila, yung lalaki ang magbabayad. 1,000 yung binayad niya, then may napansin si tatay. Yung pera kasi parang may dumi sa gitna o yung tipong abo. Tinanong niya yung lalaki kaya sinabi niya kay tatay na hindi talaga yun totoong pera. Si tatay lang ang bukod tanging sinabihan niya. Kapag nawala yung abo sa gitna, mawawalan ng bisa yung nilagay na ilusyon. Masama, oo, pero paminsan-minsan lang daw niyang ginagawa yun. Hindi rin masyadong nagtagal ang mag-asawa sa bahay nila tatay at umuwi na sa Maynila. Alam ko, may tinuro ang lalaking yun kay tatay kaya ayaw lang sabihin ni tatay sa amin dahil baka matuto kami ng kalokohan. Marami siyang sekreto sadyang ayaw niya lang ikwento. PS. Maraming salamat po sa lahat ng mga admin dahil lagi niyong binabahagi ang mga kwento ko kahit hindi naman ito ganoong nakakatakot. More power po sa inyo from Aguila. Magandang araw po sa narrator ng channel na ito at sa mga masugid na tagapakinig. Gusto ko lamang pong ibahagi ang istorya ng aking kuya. Hindi po ito nakakatakot pero may mga tanong kasi na gumugulo pa rin sa isip ko hanggang ngayon. Tawagin niyo na lang po akong Lady Sagittarius. Yung ate ko pa lamang at ang kuya ko ang anak ng mga magulang ko na mga panahon na ito. Year 1983. Ang kuya ko ang pinakapanganay, 6 na taong gulang siya ng mga panahon na ito at sumunod naman ang ate ko na 3 taong gulang lamang noon. Ayon sa kwento ng mga magulang ko, napakapait na bata ng kuya ko. Halos lahat ng tao sa barangay ay kakilala at kabarkada niya, mapabinata man o matatanda. Siya yung tipo ng bata na hindi mahilig makipaglaro sa mga kapwa niya bata. Imbes na maglaro mangunguhan na lang daw ito ng panggatong namin or pupunta sa gitna ng bukid para manimot ng palay na naiwan ng nagdaang anihan. O kaya naman sasama ito sa aming lolo sa bundok para manguha ng tanim nitong kamote at manganin ng mga gulay para maibenta sa palengke kinabukasan. Ganyang klase ng bata ang kuya ko. Isipin nyo, normal na gawain ba iyon ng 6 na taong gulang na bata? At ng mga panahon na ito, sumama sa laot ang tatay ko at sa kasamaang palad, mag-iisang buwan na daw hindi pa din nakakapagpadala ng pera. At alam naman natin nung unang panahon, hindi pa uso ang mga remittance centers. Alalang-alala na ang nanay ko noon. May baby kasi siya, which is yung ate ko nga, na 3 taong gulang lamang noon. At buntis pa siya noon sa aking isa pang kuya na sumunod sa ate ko. Sabi daw ng kuya ko sa nanay ko, "Nanay, huwag ka na po mag-alala, ako na po ang bahala." Nakangiti pa daw na sabi nito habang nangingislap ang mga mata. At pagkatapos nun umalis na daw ito. Ayaw siyang payagan ni nanay nun pero mapilit ang kuya ko. Umaga umalis ang kuya ko nun at hapon na hindi pa din ito bumabalik. Ayon sa nanay ko. Hinahanap na niya ito, nagtanong-tanong na sa mga kapitbahay at mag-aalas 5 na ng hapon nang dumating ito. May dala na daw itong 2 kilo ng bigas at 3 lata ng sardinas. Mangiyak-ngiyak pa nga raw na napingot ito ng nanay ko sa sobrang pag-aalala. Ayaw na tumulong pala magbilad ng palay ang kuya ko sa kumpare ng tatay ko para daw may makain sila. Proud na proud pa daw ang kuya ko na sabi nito kay nanay. Isang araw, inutusan ng nanay ang kuya ko na bumili ng bigas sa tindahan. Sa tindahan na binilhan ng kuya ko ay may mga umiinom na kalalakihan. Umupo daw muna saglit ang kuya ko sa harap ng mga umiinom na iyon at nakapagkwentuhan. Bilang kilala nga ang kuya ko ng lahat ng tao sa barangay namin tuwang-tuwa ang mga ito sa kanya. Kakaiba daw kasi at napakabait na bata. Bumili daw ang kuya ko ng mga candy noon at isa-isa niyang binigyan ang mga kalalakihan sa umpukan na iyon.
Pati na yung isang mamang dayo daw sa lugar na iyon binigyan din ito ng candy. Ang dayo na iyon kakilala daw ng kumpare ng tatay ko. Kinagabihan, namimilipit sa sakit ng tiyan ang kuya ko at suka ng suka. Namumutla na daw ito at nanlalamig na ang kamay at mga paa. Hindi na alam ng nanay ko ang gagawin dahil nga wala pa ang tatay ko noon at nasa laot pa din. Wala din siyang pera para ipadoktor ang kuya ko. Kaya naglakas loob na ang nanay ko na mangutang ng pera sa lola ko para madala niya si kuya sa ospital. Pero nabigo siya, hindi nagpahiram ang lola ko at sa halip, sinermonan pa ang nanay ko at hindi ito naniwala na kailangang madala sa ospital ang kuya ko. Walang nagawa ang nanay, kundi laglag ang mga balikat na bumalik sa bahay. Ganon kami itrato ng lola ko noon. Pagdating sa tatay ko at sa aming mga apo niya, ay wala siyang pakialam o talagang sadyang masama lang ang ugali niya. Pagdating ng nanay sa bahay, nangihina na ang kuya ko at sinabi niya daw kay nanay na, "Nanay, hindi ko na po kaya. Pakisabi na lang po kay tatay, miss na miss ko na siya." Umiiyak na yakap-yakap ng nanay ko ang kuya ko at iyon ang mga huling kataga na lumabas sa bibig niya at nalagutan na ito ng hininga. Oo, nawala ang kuya ko. Kung sana lang nagpahiram ng pera ang lola ko, baka naisalba pa namin ang buhay ni kuya. Halos lahat na nakakakilala sa kuya ko nagluksa. Umiiyak sila sa tuwing haharap sa maliit na kabaong ng kuya ko. Marami silang baong masayang alaala sa kuya ko nung nabubuhay pa ito. Naikwento ng lolo ko na bago nawala ang kuya ko, malungkot daw ito nakatanaw sa puno ng maligang na maraming bunga. Sabi daw nito sa lolo ko, "Lolo, sayang po, ang daming bunga ng maligang oh. Baka hindi ko na pumatikman iyan." Sabi naman ng lolo ko, "Aba bakit naman hindi apo? Hayaan mo. Bukas na bukas din na anihin natin yung hinog na para makain mo na." Nagpapahiwatig na pala ang kuya ko noon na mawawala na siya. Grabe ang hinagpis at managhuhin ng tatay ko noon nang umuwing malamig na bangkay na ang kuya ko at pinaglalamayan na. Nagwala ang tatay ko noon at inaway niya ang lola ko. Pero ano man ang mangyari at gawin nila, hindi na mabubuhay muli ang kuya. Kinalakihan ko ng istorya na ito ng kuya ko, kaya kabisado ko na. Kahit kasi ang mga barkada at kumpare ng tatay, pag nag-iipon-ipon sila si kuya ko ang palaging nilang pinag-uusapan. Pero ang nakakalungkot nito, may sabi-sabi daw na ang mga senyales ng pananakit ng tiyan, pamumutla at pagsusuka ay tanda na may lumason sa kuya. At ang pinaghihinalaan nila ay yung dayo na kaibigan ng kumpare ng tatay ko. Bigla na lang din kasi itong nawala noon at hindi na daw nalaman pa kung saan ito pumunta. Kung umuwi man ito sa Visayas yun ang hindi na daw nila alam. Knowing naman na ang mga mandalason matuwa o magalit nakakasakit. Pero ayaw naming mangbintang na lang ng basta. Ipinagpasa Diyos na lang daw iyon ng mga magulang ko. Hanggang ngayon, malinaw pa sa alaala ko ang istorya ng kuya ko na to. Napapaisip tuloy ako, kung nabubuhay kaya siya, anong klaseng kuya kaya siya? Pero may isa pa silang tinitingnan na dahilan sa pagkamatay ng kuya ko. Iyan maligno daw. Baka daw kinuha ng maligno ang kuya ko. Pero sa susunod ko na lang po ikukwento kung bakit. Sa ngayon, ito na muna po. Thank you po and more power. So, ayan po, magandang araw mga ka-Creepy Tales. Ano pong masasabi ninyo sa mga kwentong na ipahagi natin ngayong araw? At syempre, nais ko din po munang pasalamatan ng ating co-admin, co-narrator na si Miss Joanne sa pagtulong uli o pag-narrate ng isang nakakatakot na kwento. Pero dun sa kwento na dun kay Zaldi, dun sa aswang sa Manila na inaswang yung ate niya. Hindi ko alam pero parang pamilyar sa akin yung kwento.
Pero sana yun nga na mabuti na yung kalagayan ng ate niya o nung pamangkin niya. Ayun nga lang mahirap doon kasi kailangan nilang lumipat ng bahay kasi hindi sila tinitigilan ng aswang. Mayroon din nagsabi sa akin na ang aswang hindi nakakapasok sa loob ng bahay. Meron kaya makakapagbigay ng linaw kung bakit ganun yung nangyari kay Saldi o dun sa ate niya na paano silang napasok nung aswang na nakapunta ito sa kwarto nung ate niya. Tapos yung dalawang aso malamang yun din yung dalawang magkapatid na pumasok sa kanila. Kasi may mga nagsasabi na ang mga aswang hindi raw nakakapasok sa loob kapag hindi mo pinahintulutan o hindi mo pinaanyayahan na makapasok sa loob. Kaya may mga ganun daw na instances na yung mga aswang umaaligid-aligid lang sa mga bahay. So sana po may makapagsagot o makapagbigay ng linaw dito sa nangyaring ito. So yan po. Bago natin tuluyan tapusin ang video na ito, isang mabilisang shoutout po muna muli sa lahat ng mga nag-comment sa ating last update at sa ating mga new subscribers. Tulad po ng dati, babanggitin na lang namin ang inyong mga pangalan sapagkat nagre-reply naman po kami sa inyong mga bawat komento. So, in my part po, parang bihira ako makapag-reply ngayon sa mga comment ninyo dahil busy po talaga ako at may hinahabol kaming deadline. Pero nandyan naman po yung co-admin natin na si Miss Joanne na nakikita ko nagre-reply naman sa mga comment ninyo. Kaya maraming salamat Miss Joanne. So ayan po. Shoutout po to these following people. Hello po kay Boss Balaghaw Mysteries ng Dubai, kay Boss Sandro Continente, kay Miss Rowena D.S. Velasco, kay Miss Yusha Shino na inaabangan yung isang Harry Potter na Pilipino. Pareho tayo. Gusto kong malaman kung anong nangyari dun kay Rek at saka dun sa na-encounter niya na isang Pilipino na Harry Potter. Wala lang, medyo curious lang ako kung paano yung ginawa niya at nakahanap ng katapat yung Rek na yun. Hello din po kay Boss Jory Sevano, kay Miss Vanessa Apilat Galia, kay Miss Teresita Sayron, kay Miss Monera 77, kay Miss Janet Ligwaton ng Malaysia. Maraming salamat din po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Liza Heger, si Boss D Dark Tales Horror Fantasy na isang Tagalog horror channel. Sana po isuportahan ninyo, mag-subscribe and pakinggan po ninyo ang kanilang mga ibinabahaging kwento. Hello din po and shout out kay Boss Ronald Rivera, kay Miss Flor de Liza Quizon, kay Boss Rodelio Santos na pinapa-shoutout din ang kanyang anak na si Justin Santos na palaging nakatutok sa mga ibinabahagi nating kwento. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shoutout kay Boss Lavender E, kay Miss Mary Acelar ng London. Maraming salamat po sa pakikinig at mag-iingat po kayo palagi dyan sa London, Miss Mary Acelar. Binabati ko rin po syempre si Boss Jaymar Belarmino ng Hong Kong, si Boss Eds Barry, si Miss Anife Torion Kionisala, si Miss Iris Tachibana, si Miss Heart of Angel 23, si Boss si Miss Maria Cristina Goma. Maraming salamat din po sa inyo. Binabati ko rin po syempre si Boss Pinoy Horror Encounters na sana isuportahan din po natin. Pwede po kayong mag-subscribe and pakinggan din po ninyo yung mga ibinabahagi nilang kwento. Hello din po syempre kay Boss Bonsai Chua, kay Boss Abel de Guzman ng Pampanga. Maraming salamat po sa pakikinig. Hello din po and shout out kay Miss Jonzil Alviola, kay Boss Eris Crib Horror Tales na isang Tagalog horror channel. Katulad po ng mga nabanggit, sana po suportahan din ninyo, subscribe, and pakinggan po ninyo yung mga ibinabahagi nilang kwento. Binabati ko rin po syempre si Miss Jude's Evening Star, si Miss Enelra Gregory ng Kuwait na kasamang nakikinig ang kanyang mga katrabaho. Maraming salamat po Miss Enelra at sa inyong mga katrabaho.
Mag-iingat po kayo palagi dyan sa Kuwait and God bless po. Hello din po and shout out kay Miss Lady Blue Rose na inaabangan yung kadugtong nung kwento natin kahapon, yung sa Harry Potter. Siya din daw ay Harry Potter, pati daw yung kaibigan niya sa Qatar na bumili pa talaga ng stick o yung wand para sa mga wizard. Miss Lady Blue Rose, saan po kaya siya nakabili ng wand pa na in-order niya? Sana po ma-comment nyo dito sa ating video kasi matagal na ako naghahanap ng ganyan kaso wala akong makita dito sa Shopee, wala sa Lazada. Ewan ko po baka po sa mga online dyan sa inyo meron. Binabati ko rin po syempre si Miss Ayen Rain, si Miss Marichelle de Guzman, si Boss Michael Marquez, maraming salamat din po. Hello din po and shout out kay Miss Christine Olson na updated palagi sa mga kwentong ibinabahagi namin. Maraming salamat po Miss Christine Olson. Shout out din po kay Miss Leslie ng Muscat, Oman, kay Boss John Reniel Zacate, kay Miss Mariza Pilar, kay Miss Eileen Mirafuente, kay Miss Sweet Lady Centeno, kay Miss Ophelia Yasin, kay Miss Joanne na inuud na ba yung grabe ka naman makauud dun sa FB ko. Ano lang naman, may mga ugat-ugat lang naman. Hindi kasi ako makapag-online at pero pagkatapos itong hinahabol namin na deadline sa office, makakapag-reply, makakapag-online na ako ulit. So, konting tiyaga lang. Hello din po kay Miss Roda Rivera, kay Miss RL Bardbook, kay Miss Maria Fumoto ng Osaka, Japan na kasamang nakikinig ang kanyang auntie and cousin. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Miss Cyril Malabs, kay Boss Redshe Rosal, kay Boss Tulisan Bautista, kay Miss The Wicked She na kamusta na po kayo Miss The Wicked She? At salamat po at hindi nyo nakakalimutan ang ating PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Nightmare PH, si Miss Sarah King, si Miss Ellie Gonzalez, si Boss Mark Bong Aris, maraming salamat po. Hello din po and shout out kay Boss Lord Jeff Rocks, kay Miss Monera 77, nabati na natin. Si Miss Jovelyn Trads, si Miss Marichelle de Guzman, si Miss Lindalyn, Miss Maribel de Leon, at si Boss Bobby Ong Sueco. Maraming salamat po sa walang sawang pagtangkilik dito sa PCT channel. Binabati ko rin po syempre si Miss Neng Hunter X. Kamusta na po kayo Miss Neng? Hello din po kay Miss Eileen Doroteo, kay Boss Jasper Raid Stories na isang Tagalog horror channel po. Sana po mag-subscribe kayo, pakinggan nyo yung mga kwentong ibinabahagi nila. Yung link po ng mga channel ay nasa description box nitong video. Jasper Raid Stories, yung mga nabanggit ko po kanina, sana po isuportahan din ninyo. Binabati ko rin po syempre si Miss Mary Jane Manabat, si Miss Annie Abdullah ng Singapore, si Boss Lawrence Lianto, si Miss Sherilyn Ishikawa, si Miss Minchin. Maraming salamat po sa inyo. Hello din po and shout out kay Boss Mar Guevara, kay Boss Aswangan Stories na isa ring Tagalog horror channel. Sana po isuportahan din ninyo. Hello din po syempre kay Boss Nish TV, kay Miss Eileen Doroteo, kay Miss Shane De La Peña, kay Miss Neneng 3M, kay Miss Mayan Consejo, kay Miss Elena Bonita, kay Miss Sally Osuyos. Maraming salamat po. Hello din po syempre kay Miss Michelle Lamoste, kay Miss Roda Rivera, kay Miss Lani Beronio, kay Miss Teresita Sayron, kay Miss Cleofe Geyer, at kay Miss Eileen Mirafuente. Yan po. Maraming salamat po sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating PCT channel. Kung may nakaligtaan man po ako, pasensya na po at babawi na lang po ako sa susunod dating update bukas. So hanggang sa susunod na takutan mga kakaripi tales, mag-iingat po tayong palagi and God bless you all po. Maraming salamat sa mga nakikinig at makikinig pa lamang. Nakalagay sa description box ang email kung saan pwede kayong magpadala ng mga nakakatakot na karanasan at kababalaghan. Huwag po natin kalimutang mag-subscribe, i-share at i-like ang video.
Comment down below para sa mga shoutouts sa next video. Until next time everyone, happy creepy tales!